Ngayon po ay magpupunla tayo ng upo. At ang gagamitin po nating lupa ay ang mga nabulok na dahon tsaka damo nung nakaraang taon. Nilagay ko sa sako. Tapos ngayon sasalain natin para maging pino. Yan. Naging putik na. Ayos, ayos. Kunti lang. Ayun yung tray, oh. Kukuha naman tayo ng dahon ng saging. Gagamitin natin sa pagpupula. Taas eh. Kasya na to. Kaya natin sa maliliit. Mas gilasin. Magandang hapon po sa inyo. Ngayon ay ibabahagi namin sa inyo kung ang ginagawa namin sa pagpupunla. Ang ipupunla natin ngayon ay ang upo. Ito po yung mga materials na ginagamit ko sa pagpupunla. Dahon ng saging, tingting, at saka syempre ito, lupa. Ito yung mga nabulok na dahon at saka damo na inipon ko nung nakaraang taon. Nagamit ko na yan. Kanina sinubukan kong bistayin, kaso masyadong basa, kaya ito pwede na ito, ganito na lang. Ayan. Unang gagawin natin dito sa tingting, puputulin natin siya ng maiksi, ng ganito. Ito yung pang lock natin mamaya dito sa dahon. Sunod naman natin itong dahon. Dahil medyo malaki ito, hindi katulad ng kamatis, talong, pechay, medyo laparan natin to. Katamtaman na yung ganito. Pero pagka kamatis, mas makitid ng konti, pwede na yung ganito. Dahil nga, tulad ng sinabi ko, upang ipupunla, ganito kalapad. Subukan natin. Ito lang kadali. Ikutin lang ng ganito sa desired ninyo, gusto ninyong laki. Ayan, ang bilog. Para sa akin, okay na to. Tapos, ito tayo nito, ilalak. Ayan, nasa ganon, mapigilan yung pagbuka nito.
Bakit po ganito ang pinili kong pagpupulaan? Simple lang po. Kapag maglilipat na o magtra-transfer ng seedlings, pwede na po itong isama sa sa pagtatanim. Dahil kusa naman itong mabubulok. Yan. At dahil hindi ginagalaw ang ugat ng punla, hindi siya ma-stress, hindi siya malalanta. Magtuloy-tuloy na lang siyang lalaki. Pag na-stress kasi yung ugat ng punla, malalanta yon. So may istorbo yung kanyang paglaki. Pero dahil hindi na ma-istorbo, dire-diretso na yung kanyang paglaki. After ilang araw, pwede mo na siyang lagyan ng pataba. Unless kung na-stress siya, hintayin mo munang medyo makabawi bago mo lagyan ng pataba. Lalo-lalo na ang gagamitin kong lupa, ito. Ang ganda, yung na itim. Madali lang po itong gawin. Kaya kung gusto ninyong magpunla, rekomenda ko po sa inyo na gawin ninyo ito. Ngayon po maglalagay na tayo ng lupa dito sa may dahon. Huwag po natin masyadong punuin. Isang pack, ito lang po ang laman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ayan, tabunan lang natin ng konting lupa.